Clint's point of view. Akala ko ay hindi pipirmahan ni Eudora ang divorce agreement, pero nang sumunod na araw, bumalik si Attorney Guevara sa correctional dahil pinatawag ito ni Eudora. Pumapayag na siyang pirmahan ng kasunduan. Pagkatapos na pirmahan ni Eudora ang kasunduan, umalis si Attorney Guevara para mag-file ng petition para sa diborsyo namin ni Eudora. Kaya nakapag-focus ako sa paghahanap kay Rafaela ng mga dumaang araw. Ngunit kagaya ng mga tauhan ko, bigo rin akong makahanap ng impormasyon kung saan siya matatagpuan. Wala siya sa Cagayan de Oro, wala siya sa Leyte, at wala rin siya sa Damarenas na kanyang kinalakihang lugar. Nalaman ng mga tauhan ko na hindi na kailanman bumalik si Rafaela sa kanyang tiyahin pagkatapos nitong mapunta sa Lanayan. Where the heck would I find her? Nag-utos ako ng mga tauhan para magtanong sa tiyahin nilang nasa Siquijor kung sino pa ang ibang kamag-anak na pwedeng puntahan ni Rafaela. Pero hindi na nila naabutan ng matanda dahil umalis na naman ito at hindi na rin mahanap. Talagang pinahihirapan niya ako para lang mahanap siya. Shit! Tell me you're lying! Sigaw ko nang marinig ang sinabi ni Elvira isang umaga. Huwag mo akong murahin! Si Elvira na nasa kabilang linya. Hindi pa naman tayo sigurado kung may asawa na ba talaga si Rafaela. Pero ayon sa source ko, may kasama na raw na lalaki sa iisang bahay. Shit! I abruptly blurted out. Babariling kong lalaking yun kapag malaman ko kung saan sila nakatira. Where are they? Anong where are they? Tanong niya pabalik sa naiiritang boses. Will you please let her live her own life? Malay natin maayos na ang buhay niya, kaya wag mo nang guluhin. Binaliwala ko lamang ang kanyang sinabi. Ang mahalaga lang naman ngayon para sa akin ay ang mahanap ko siya at maibalik sa akin kung kaya pa. Saan, Vera? Madiin kong tanong. Basta yung huli kong balita, nasa Mindanao sila. Hindi lang ako sigurado kung saang lupalop sa Mindanao. Aniya sa iritableng boses. Mamaya ka na tumawag, may trabaho pa ako. Puro ka na lang, Rafaela. Hindi ka na babalikan nun. May asawa na yon. Sigaw niya sa kaibinaba ang tawag. Tulala akong pinagmasdan ang madilim na screen ng cellphone. I couldn't accept the thought of her getting married, having a family, and living happily without us. Why does it suddenly hurt me? Shit, I want her back because of my kids. Pero bakit iba ngayon ang nararamdaman ko? I want her back for myself and for the family we are about to build. I hired more men to find her. Buong Mindanao na ang pinahalughog ko sa kanila. At sa 5 araw na wala pa ring balita, ay ako na mismo ang naghanap sa rehiyon ng Visayas. Baka nasa mga probinsya sila ng Samar. Damn that woman! Masyado niya akong pinapahirapan. I heard from Nicolo that you hired men to find Rafaela? Minsang tanong ni Rexon nang mapatawag siya. He's out of the country and until now, he's busy with his business. Ngunit dahil gustong mga musta sa darating na death anniversary ng mga magulang ko, kaya napatawag. Yeah, tipid kong tugon. Halos mag-1 buwan na hindi pa rin siya mahanap. Mahigit 1 buwan na hindi namin siya nakikita. Pero hanggang ngayon, parang kahapon lang nang ipagtabuyan ko siya paalis at mabilis naman siyang sumama kay Rexon at Vera. Tumawa si Rexon sa kabilang linya. Talaga? Mukhang hindi sa'yo sinasabi ni Vera. Tumawa na naman siya. Rafaela is with Vera. Nasa summer house silang dalawa sa San Gabriel. Doon namin siya dinala dahil wala siyang ibang mapupuntahan. 1 buwan mahigit na sila sa summer house, kaya hindi mo talaga yun mahanap sa malayo dahil nasa malapit lang naman ang hinahanap mo. Another bark of laughter from him. Napaahon ako mula sa pagkakaupo sa swiveling chair at kumunot ang noo. What? Rafaela is with Vera? Pero sabi niya. I massaged the bridge of my nose when Vera dawned on me. Elvira, you're such a bad girl. Kaya nang sumunod na araw, pumunta kami sa summer house nila. Kasama kong pumunta sa San Gabriel si Summer at si Rain dahil nalaman nila na nahanap ko na siya at gusto nilang sumama para sunduin siya. At kailan ka pa naging lalaki? I accused Elvira. Tumawa naman siya. Alam na niya agad kung ano ang pinupunto ko. Sabi niya may kinakasamang lalaki si Rafaela, samantalang sila naman palang magkasama. Talagang pinahirapan pa ako sa paghahanap. You know, she's fine here, kuya. She's my personal assistant now. Masaya na siya sa buhay niya, kaya naisip kong wag nang sabihin sa iyong totoo kasi... Nagkibit balikat siya. Para saan pa hindi ba? Pinaalis mo siya noon, kaya tama lang na hindi mo na siya guluhin ngayon. Sinabi ko na rin di ba? Hindi ko hahayaan na mahanap mo siya. Kung hindi lang dahil kay Rexon, baka hanggang ngayon nililibot mo pa rin ang buong Pilipinas sa paghahanap sa kanya. Mapang-asar siyang ngumiti sa akin. Hindi ko siya guguluhin. So anong tawag sa ginagawa mo ngayon? Dinala mo pa talagang mga bata para lang makuha ang loob ni Rafaela? Bakit?
Naduduwag ka ulit? Na baka hindi kanya tanggapin kapag ikaw lang ang pumunta? Naduduwag ka kasi kung sakali na pilitin mo siyang sumama sa'yo, ay baka humindi siya at ipagtabuyan ka lang kagaya ng ginawa mo sa kanya. I guiltily look away. Hindi ko na rin mahanap ang tamang salita. Hindi ko magawang depensahan ang sarili. Never in my life I became like this. At sa harap pa talaga ni Vera ako nagkakaganito. Maayos na siya rito, Kuya Clint. She's slowly trying to cope up from the heartbreak. Kaya sana, I want her back. Putol ko sa iba niya pang sasabihin dahil baka lumubog ng maaga ang lakas ng loob ko para kunin siya. Wow! She acted surprised, but with a sarcastic smile plastered on her lips. Wow! Just wow! You want her back now? Para ano? Para gawin mong katulong sa bahay mo at taga-alaga ng mga bata? I love the kids. But I don't think I'd agree to that. Kaya ko siyang bayaran triple sa kaya mo, Kuya Clint. Hindi niya kailangan na mahirapan habang kasama ka. Kaya mas maputing sa akin na lang siya. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi niya. Kilala ko siya. Kahit na medyo magaspang ang ugali sa ibang tao, ay may mabuti siyang kalooban. I know that she genuinely cares for Rafaela, despite the fact that her beautiful face has always a ruthless expression. Maybe she already got a touch with Rafaela, pero sinong nagsabi na susukuan ko ang babaeng yon? Pumunta ako rito hindi para kunin siya sa'yo at gawing katulong sa tahanan ko. I've already made up my mind, Vera. I'm gonna win her back and marry her. My words spilled out suddenly. Wait. What did I say? Malakas siyang tumawa. Halos yumuyog-yog ang kanyang balikat dahil sa hysterical na tawa. Anong sinasabi mo? Kasal ka pa kayo, Dora, Kuya Clint. You cannot marry Rafaela when you're still married with your crazy wife. What are you planning to do? Make your relationship with her a polygamy? Natigilan ako. Nagtaas siya ng kilay sa akin na makita ang naging reaksyon ko. The fact that I want to marry Rafaela is never in my mind. Ngayon ko lamang naisip na gusto ko siyang pakasalan dahil sa pagtatalo namin ni Vera. Maybe I've been in denial for quite some time. Siguro kaya mas lalong umalab sa puso ko ang kagustuhan na makita siya ulit ay dahil sa gusto ko siyang makasama muli. But Vera was right. I couldn't marry her if I'm still married with somebody else. Yun din siguro ang totoong rason ng puso ko kung bakit gusto kong burahin na ang dokumento ng kasal namin ni Eudora. Upang wala na siyang maging karapatan sa akin man o sa mga bata. Vera suddenly smirked. Pakakasalan ka kaya ni Rafaela? Mas lalong lumaki ang pagkakangisi niya. Pinanangkitan ko siya ng mga mata sa tanong niya, pero mas lalo lamang siyang natawa. Sinubukan kong humugot ng malalim na hininga sa kamarahan na umiling. Tingin ko hindi niya gugustuhin na pakasalan ako, pero hindi ibig sabihin nun ay susuko na lang ako. I've been in every places just to find her. Gayon pa ba ako panghihinaan kung kailan natagpuan ko na siya? Kaya mo ba siyang alagaan, Kuya Clint? Bigla ay seryoso niyang tanong. Sinalubong ko ang tingin niya. Seryoso ang mga mata niya at wala nang pagbibiro. Muli ay kumawala sa labi ko ang malalim na buntong hininga. Nagkibit balikat ako. I wasn't a perfect husband, Vera. Kaya nga ako iniwan, hindi ba? Kaya hindi ako magawang mahalin sa kabila ng mga ginagawa ko. I bitterly smiled. But when she came to my life, she brought hope to my dying heart. Alam ko nun sa sarili ko na hindi ko na gusto si Eudora. Nawala na ang amor sa pagitan namin. Kung hindi ko lang gustong lumaki sa kompletong pamilya ang mga anak ko, baka hinayaan ko na lang siyang umalis at hindi na kailangan na bumalik. But I don't want that. I've been lonely for the past years of my life. Sa tuwing nakikita ko kayo ni Rexo na masaya at kontento sa buhay kasama ang mga magulang niyo, doon ko mas nararamdaman na kulang talaga ako. Lumamig ang tingin sa akin ni Vera. Ito ang unang pagkakataon na inamin ko ang bagay na to. Pero malaki ang utang na loob ko sa inyo, lalo na kay tita at tito. They made me feel part of your family. Pero ayaw ko na maramdaman ng mga bata yung naramdaman ko noon. Ayaw ko na isipin nila na may kulang sa buhay nila. Looking back, I realize how foolish I am. Yung pagpupumulit na yun ang siyang naging dahilan kung bakit ibang Eudora ang naiuwi ko sa bahay. Sa kabila ng lahat ng mga nagawa ni Eudora noon, palagi kong pinipili na hanapin siya at pwersahang iuwi. Kaya yun din ang naging hadlang para pakinggan ko ang mga paliwanag ni Rafaela. Naging bulag ako sa posibilidad na magkaiba sila. Dahil kung titingnan naman, iisa ang hulma ng kanilang muka at katawan. Parang biniyak na bunga ng niyog. But to be honest, simula nang dumating siya, hindi na ako natakot na maging imperpekto. Pakiramdam ko kahit marami ang pagkukulang ko, mauunawaan niya't magagawa ng punan. Ang dating walang ganang relasyon, binuhay niya't binago. Nagbago rin ang pananaw ko. Nagawa niyang bigyan ng pag-asa yung puso kong sumuko ng mangarap na magkaroon ng masayang pamilya. Ngumiti ako. Hindi alam na ganoon pala talaga si Rafaela. Parang pangako ng isang magandang umaga.
magandang simula, magandang pagbabago, at magandang regalo ng panibagong araw. She makes me feel confident. She doesn't need to say anything because her presence is already enough to encourage me to live contented in life. Kaya ngayon, alam kong hindi lang ang mga bata ang may gustong bumalik siya. I need her, Vera. I love her more than I could ever tell her. I want her back. So bad. Kaya pakakasalan ko siya. Aalagaan. Gagawin ang lahat para piliin niya ako araw-araw. But you chased her away. She said bitterly. I looked away, pained by the fact that I did that. And that's my biggest mistake. Amin ko. Tatahimik kaming pareho. Minuto ang lumipas bago siya tumikhim at tumawa. Fine. Just give me this whole day. Umalis ka at doon ka muna sa mansyon o kaya bumisita ka sa mga kaibigan mo. Basta wag ka munang babalik at wag ka munang magpapakita. Gusto kong makasama ang mga pamangkin ko at na makausap ko na rin si Rafaela. She sighed. Mamaya mo malalaman ang sagot ko. I can give you what you want, but give me a moment to think about first. Ayokong pagsisihan ng mga desisyon ko. Clint's point of view. And now, I found her. Nahanap ko na siya at hinihintay na lamang ang pagpasok niya ng simbahan. Nahanap ko na rin sa wakas ang babae na pumuno sa kahungkaga na matagal kong naramdaman. Wala na akong planong pakawalan pa siya ulit. Wala na akong plano na maging duwag at hayaan siyang lumayo muli. Dahil sa pagkakataong ito, akin na siya at legal nang magiging asawa. Who would have thought that this woman, who's faking her identity, is no longer afraid to face the reality with me? She doesn't need to pretend anymore. She doesn't need to call herself fake. No one will ever call her his fake wife. Instead, they will look at her now and say, how lucky of her to become a real Del Fuente, Clint's real and only Mrs. Silverio. Pero kung iisipin ko ng mabuti, ako ang pinakamaswerte sa lahat dahil pumayag siyang maging isang Silverio. Pumayag siyang pakasalan ako. It still feels weird to think about how it all started. Sa tuwing tinitingnan ko siya, para pa rin ako nananaginip. Natatakot akong baka maglaho siya sa paningin ko at mawala na naman bigla. Kailanman hindi ko naramdaman ng ganitong takot sa tanang buhay ko. Sa kanya lang ako nakaramdam ng ganito. As the music plays, my heart wildly dances in the rhythm of the song. The rapid heartbeat is painful and chest-wrecking. Nakasarado pa ang pintuan ng simbahan, kaya hindi ko pa rin siya matanaw. Chill bro. Natatawang sabi ni Cyrus sa tabi ko, kaya tinapunan ko siya ng tingin. Siya ang napili kong maging best man, kaya paniguradong ito ang susunod na may kakasal sa mga Balboa. Umiling ako, tinawanan na lang din ang pagiging kabado. Mukhang ramdam niya na hindi na ako mapakali sa paghihintay kay Rafaela. Lumakad sa gitna ng simbahan si Summer at si Rain. Itinatapon nila sa pasilyo ang mga bulaklak na nasa basket. Ngiting-ngiti sila habang tinatanaw ang mga bisita. Samantalang, napatulala naman ako nang makita silang dalawa. They are the most beautiful flower girls in the whole wide world. Nang nasa dulo na sila ay nag-flying kiss si Summer sa akin at kumindat naman si Rain, dahilan para mapangiti ako lalo. Nakalimutan ko saglit ang kaba na gumagapang sa dibdib ko dahil sa pagkaaliw sa kanila. Sa likod ng kambal ay ang ring bearer. Si Aisel na anak ni Clad ang siyang napili namin ni Rafaela na magdala ng singsing. Sumunod ang mga bridesmaid at groomsmen na magka-partner. Ngumisi si Rexon na magtama ang tingin namin. Sumaludo siya sa akin na kinangiti ko naman. Nakasunod si Elvira na kapare si Primo. Ngumiti siya sa akin at kumindat. Samantalang si Primo ay sumaludo rin kagaya ng ginawa ni Rexon, pero sa mas mabilis na paraan. Lahat ng mga kaibigan ko ay kinuha kong groomsmen, kaya sa tuwing napapatingin sila sa gawi ko, ay may pang-aasar sa mga ngiti nila na hindi ko nalang pinapansin. Sigurado ako na masaya lamang sila para sa akin. Pagkatapos ng mga abay ay lumakad na si Cleo sa gitna, dala ang palumpo na maputlang kulay rosas na mga bulaklak. She's smiling at everyone. Dahan-dahan kong ibinaling ang tingin kay Cyrus at nakitang titig na titig siya sa dati niyang fiancé. Hindi maalis ang tingin niya. He's staring like it's his first time to see Cleo walk on the aisle. Malapit na sa altar si Cleo nang bumukas naman ang malaking pintuan ng simbahan. Ang lahat ay napalingon sa babaeng naroon. Naging maliwanag ang buong simbahan dahil sa pagbukas ng malaking pinto. Parang may sariling liwanag si Rafaela na bumabalot sa kanya, dahilan para pakatitigan ko siya ng mabuti. Ngunit nasisilaw lamang ako habang tumatagal. But I don't want to look away. That's my bride. Unti-unti siyang naglakad at dahan-dahan na naglaho ang liwanag. Pagkatapos ng ilang hakbang, natanaw ko sa wakas ang kanyang muka, na ngayon ay natatakpan ng puting belo. May kakaibang kirot at saya sa puso ko. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko, dahilan para magbaba na ako ng tingin.
Ramdam ko na uminit ang mga mata ko. I still couldn't believe it. I still couldn't believe that someone came into myself to save me from my silent misery. Alam ko na ibinigay siya ng Diyos sa akin para itama ang lahat ng pagkakamali ko. Para itama lahat sa buhay ko. Nag-angat ako ng tingin at pinakatitigan siyang muli. Saka ko naramdaman na naglakbay ang mainit na likido mula sa mga mata ko. I'm a man and I'm not supposed to cry, but I can't help it. Parang sasabog sa saya ang puso ko habang pinagmamasdan siyang lumakad sa gitna ng pasilyo. I was a selfish person before. I wish to find someone who will love me unconditionally. I wish to find someone who can help me fix myself and slowly complete my childhood dreams. Dahil sa kagustuhan na maging kumpleto at maging masaya, nakahanap ako ng babaeng pakakasalan pero sa maling panahon at maling pagkakataon. Ayaw kong isipin na maling tao si Eudora dahil siya ang nagsilang kay Summer at kay Rain. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko makakasama ang dalawang anghel sa buhay ko. Nang dumating si Summer at si Rain, saka ko naramdaman na kalahati ng pagkatao ko ang nabuo. Hindi mapapantayan ang galak at saya na naramdaman ko nang mabuhat ko sila sa mga bisig ko. Kahit paano may naibigay si Eudora sa akin na maganda at mabuti. Sa kabila ng mga nangyari sa amin, gusto ko pa rin siyang pasalamatan na dinala niya sa piling ko ang mga anghel na naging dahilan kung bakit mas naging porsigido akong maging mabuting tao. Inaamin kong minahal ko noon si Eudora. Tunay ang pagmamahal na naramdaman ko para sa kanya. Pero naglaho yon dahil sa mga nalaman kong kasinungalingan niya. Huli na para malaman ko na hindi totoo ang pinapakita niya sa akin. Huli na para malaman ko na may iba siyang minahal at napilitan lamang siyang akitin ako noon dahil sa utos ng kanyang tiyahin. Pera lang ang habol nila na ibinigay ko naman upang hindi siya mawala. Ayaw kong mawala ng ina ang mga anak ko. Ayaw kong maramdaman nila ang kahungkagan na naramdaman ko noong mawala ang mga magulang ko. I was once a lost soul. I never felt how it feels to be a whole. Pakiramdam ko, kulang na kulang ako. Para akong basag na salamin, kahit na anong pilit na buuin ay mas lalo lamang na nababasag. Kaya ibinuhos ko na lamang ang pagmamahal sa mga anak ko at tuluyang kinalimutan ang pansariling interes. Ginusto ko lamang na magkaroon ng kumpletong pamilya para sa kanilang dalawa. And now, I have my kids, my angels. I have them, and I won't regret having them. Marahil nakatakdang mahuli ang pagdating ni Rafaela. Sa tuwing naiisip ko ngayon ang mga nangyari noon, napapatanong na lang ako sa sarili ko. Paano kaya kami magkakakilala kung hindi dahil sa nangyari noon? Paano ko siya mahahanap? Paano magtatagpo ang landas namin? Marahil ang Diyos na ang nagtakda na pagtagpuin kami. Kaya kahit na magulo ang naging simula namin, hindi ako natatakot na umasang mas maayos ang magiging bukas namin bilang isang pamilya. Ramdam ko na sumasang-ayon na sa akin ang pagkakataon at panahon. I finally found the right woman. She slowly walks down the aisle. Looking at her right now is like looking into my future. The woman I want to grow old with. I will fall in love with this woman every single day, and I will never stop loving her till my very last day. Bawat hakbang niya palapit ay parang pangako sa mas magandang bukas. Mag-isa siyang naglalakad sa gitna ng pasilyo. She's wearing the most beautiful wedding gown I have ever seen in my entire life. She looks like an angel in disguise, wearing a wedding gown instead as her clothes. She looks like a queen, the most beautiful queen a king would ever have. And fortunately, I'm her king. I'll be her king, her best friend, and her husband. Hindi ako magsasawang magbigay ng milyong-milyong rason para manatili siya. Hindi ako mapapagod na mahalin siya kahit sa mga panahon na hindi na namin kaya. I'm praying that God will help us to strengthen our marriage bond. I will love her until she forgets how it feels to feel empty. I'll be her moon, her light, her pillow, her blanket. I'll be anything she would ask for, so she could spend her forever with me. When she stopped in front of me and painted a smile, I saw her tears stream down on her lovely cheeks. Her smile is genuine, but she's crying. Sa malayo ay hindi ko napansin na umiiyak siya. Pero ngayon na nasa harap ko na siya, ay parang mga kristal na pumapatak mula sa kanyang mga mata, ang butil ng mga luha. What's wrong? I softly asked. She shook her head and smiled, kaya pinunasan ko ang mga luhang yon. Hoping I could wash away all her pain. Masaya lang ako. Bulong niya pabalik. Idinaan ko yun sa tawa kahit na ang totoo, kanina lamang ay iniiyakan ko rin ang sayang nararamdaman. Kasabay ng pagtapik sa balikat ko ni Z, ay sumaludo rin siya sa akin kagaya ng ibang mga kaibigan namin. Congrats bro! Nakangiti niyang bati. Tumango ako at mahigpit na hinawakan ang kamay ng babaeng nasa harap ko. Nagtama ang tingin namin ni Rafaela. Alam kong nakita niya ang bakas ng luha sa mga mata ko, na ngayon ay natuyo na. Kagaya niya,
Masaya ako at napupuno ng kagalakan, kaya maging ang mga luhay simbolo lamang ng saya na hindi kayang ipahiwatig sa mga ngiti at salita. I love you. Buong puso kong bigkas habang tinitingnan ng matama ng kanyang mga mata. Ngumiti siya at tumango. I escorted her towards the priest and towards our Almighty God who will bless us today. Kapag mawala pa siya, hahanapin ko siya ulit at ibabalik sa akin. Kapag maulit yun, paulit-ulit ko rin siyang ibabalik. Hindi ko hahayaan na sumuko siya. Dahil hanggat may dahilan ako para hanapin siya, hahanapin ko siya at ibabalik. This isn't a selfish thought, but rather a vow I made for her. My future is her and wouldn't be able to live a normal day without her. I love you, Rafaela Manguera. I whispered again. Nilingon niya ako, nakangiti na ngayon. I love you, Clint Silverio. Marahan niyang bulong. Rafaela's point of view. Mommy, do you think baby will be fine? Inosenteng tanong ni Summer habang nakatingin pa rin sa tiyan ko. Bumaba rin doon ang tingin ko at napangiti. Yes baby, he'll be fine. Don't worry. Mula sa pagtingin sa tiyan ko ay umangat muli ang tingin niya sa mga mata ko at sinimangutan ako. I told you, Mommy, I'm no longer a baby. I'm an ate na. Hindi ba, Rain? Mommy should call us ate? Para kapag lumabas si Baby Hunter sa tami niya, tatawagin niya rin tayong ate. Nilingon niya si Rain na ngayon ay abala sa pag-aayos ng chessboard. Nag-angat ito ng tingin at tumingin sa aming dalawa bago tumango. Yes, Mommy. Summer and I are older sisters of Baby Hunter. He will call us Ate Summer and Ate Rain. Ngiti niya sa akin. And Summer, Mommy is right. Baby is safe inside her tummy. Hindi maiipit ang baby natin sa tummy ni Mommy kahit nakaupo siya kasi flexible si baby. Paliwanag ni Rain. Kumunot ang noo ni Summer. Flexible? Why? Is he a gymnast? Naguguluhan niyang tanong. Umiling si Rain, medyo natatawa. You don't get it, sis. There is a liquid in Mommy's tummy and it is where the baby. Oh my! Natutup ng huli ang kanyang bibig dahil sa sinabi ng kambal. He'll drown, Mommy! Nalulunod ba si baby? How is he able to breathe? Nag-aalala niyang baling sa akin. Malalaki ang mga mata at hindi makapaniwala sa narinig. Rain stopped explaining. Sumimangot ito at tinampal ang sariling noo. Si Summer ay nakatingin lang sa akin at halata ang gulat sa mga mata. He'll drown, Mommy? Ulit niya. Mahina tuloy akong natawa. Akala ko noon hindi patas ang mundo sa akin. Akala ko habang buhay na magiging malupit sa akin ang kapalaran. Pero ngayon na nasa harap ko silang dalawa, parang lahat ng pinagdaanan ko at ang kahungkagan na naramdaman ko noon ay baliwala na lamang ngayon. Tuluyan na yung nabura sa puso't isip ko. Naisip ko, kaya siguro hinayaan ng mundo na maramdaman kong kulang ako para kung sakaling matagpuan ko sila, ay mapagtanto ko agad ang siyang kukumpleto sa akin. Buo na ako ngayon dahil sa kanila. Ang pagpapala ay patuloy na dumadaloy sa buhay ko, kaya buong puso ako nagpapasalamat sa Diyos na isang pagpapala pa ang ibinigay niya sa akin. Isang malaking blessing sa amin ni Clint, Summer at Rain. Our blessing now is our baby, the fruit of my love and Clint's. Our baby Hunter is already 7 months old inside my womb. 2 buwan na lang ay makakapiling na namin sa wakas si Hunter. You're an ate na, okay? But you're still a baby to me. You're still young to understand this thing, Summer. But someday, you will understand it. Hindi nga lang ngayon. Baby Hunter will be fine, Summer. He can breathe, don't worry. Masuyo kong saad. Maraan kong hinaplos ang tiyan ko at nginitian siya. Tumango naman siya at bumaling sa chessboard na tapos nang ayusin ni Rain. Having this kind of family is blissful. Buong puso akong tinanggap ni Summer at ni Rain. Walang panguhusga sa kanila. Kahit kailan hindi nila pinaramdam sa akin na ibang tao ako. Bagkus sa kabila ng lahat, nagawa nilang tanggapin ang tunay na ako. Ngayon na magkakaroon na kami ng bagong miyembro sa pamilya, tuwang-tuwa sila, lalo pat ilang buwan na lang ay makakasama na namin si Hunter. Simula nang magbuntis ako, mas iniiwasan na nilang maging pasaway. Naalala kong naging malungkutin silang dalawa nang unang buwan ko pa lang na pinagbubuntis si Hunter dahil naging sakitin ako noon. Hindi ko rin naman alam na buntis na pala ako. Kaya akala ko'y normal na lagnat at pagkahilo lamang yon. Nang magpa-check up naman ako, ay saka lang namin nalaman na dahil pala yun sa pagbubuntis. Parang natuwa pa ako na nagkasakit ako dahil ganun palang pinagdadaanan ng buntis sa mga unang buwan. Kaya simula nun, kapag nakikita nila ako naduduwal, nariyan silang dalawa para mag-abot ng towel, tubig o kahit na anong kailangan ko. Hindi sila umaalis sa tabi ko hanggang sa tumigil ang pagkahilo ko. Alagang-alaga ako ng kambal na siyang nagpapataba naman sa puso ko. Here it is. Lumingon kami kung saan nanggaling ang boses at nakita ang pagdating ni Clint.
Dala ang isang tray na pinaglagyan ng yogurt at isang bowl ng strawberry. May strawberry shake pa nakasama. Sa kanyang likod ay sisaling na may dalang sandwiches at 3 baso ng strawberry juice. Agad na gumuhit ang ngiti sa labi ni Clint nang mailapag niya sa mesa ang dalang tray. Ang dala naman na pagkain ni Saling ay inilagay sa maliit na mesang nasa tabi ni Summer at Rain. "Bakit ang tagal mo, Daddy?" Si Summer na nakatingin sa ama. Marahan na natawa si Clint. "I checked the fruits, Princess. Mamaya niyan may makain na bulok si mami niyo." Dahil sa sinabi niya, tiningnan ko siya at tipid na ngumiti. Tumingin din siya sa akin at mabilis na ginawaran ng halik ang gilid ng noo ko. Marahil, naalala niyo yung araw na nagpabili rin ako sa kanya ng strawberry at pagkatapos kong kumain ng ilang piraso, ay sumama talaga ang pakiramdam ko. Para ako naduduwal na hindi. 5 buwan na nun ang tiyan ko kaya tumigil na ang pagsusuka ko sa umaga. Pero pagkatapos kong kainin yung binili niyang strawberry, ay agad na sumama ang pakiramdam ko. "Kaya ka natagalan dahil doon?" Tanong kong muli. Natawa siya ng bahagya at tumango. "Ginawan pa kita ng strawberry shake kaya medyo natagalan nga." Mas lalong lumaki ang pagkakangiti ko. Iniisip ko nun pa lang na napakaswerte ko na kay Summer at kay Rain. Ngayon naman, tripling swerte dahil sa asawa kong inuulan ako ng pagmamahal at binabahan ng pag-aalaga. Sa unang check-up pa lang, sumama sila sa akin, silang 3 nila Summer at Rain. Ayaw nilang magpaiwan lalo pat unang check-up bilang pregnant mom. Naroon din sila na magpa-ultrasound ako. Kitang-kita ko ang pag-aliwalas ng mga mukha nila nang sabihin ng doktor na lalaki ang magiging baby namin. Gustong-gusto nila Summer at Rain na lalaki ang kapatid nila. They want a baby boy from the very start. Ganoon din si Clint. Inulit pa namin ang ultrasound ng sumunod na buwan para makasiguradong isa lang ang nasa tiyan ko dahil alam kong may chance ang magkaroon din kami ng kambal. Ganoon pa rin ang lumabas. Isa lang si Hunter sa tiyan. We are expecting for a twin but we're also happy to have Hunter alone inside my womb. Mahal na mahal ni Summer at ni Rain ang baby. May pagkakataon pang silang tumatawag kay Clint sa trabaho kapag may gusto kong ipabili at bigla ang cravings. Kung anong kinakain ko, ganoon din ang kinakain nila. Kagaya na lamang ngayon. Bigla na naman ako nag-crave ng strawberry. Ganoon din ang gusto nilang kainin ngayon, kaya nagpabili sila ng marami para maging snack ngayong hapon. May pagkakataon pang sinasamahan nila ako mag-ehersisyo sa umaga para maging healthy si Baby Hunter at mapadali ang panganganak ko. Narinig kasi nila ang bilang ng doktor na kailangan ko ng regular exercise. Yun na rin ang nagiging bonding namin sa umaga. Maaga silang bumabangon para samahan ako mag-yoga o kaya maglakad-lakad. They are the sweetest daughter anyone could ever have. Kaya napakaswerte namin ni Clint na kami ang naging magulang nila. They love me like their own mother, and I love them the same way. I will love Hunter when he's already in our arms. Gusto ko ng simpleng buhay, basta masaya, matatag at buo ang pamilya. Wala na akong ibang hihilingin pa. God already showered me with blessings and gifts. Kaya hindi ko nakakaligtaan ang pagpapasalamat sa Kanya tuwing gabi bago ako matulog at tuwing gigising ako sa umaga. Tuwing linggo naman ay magkakasama kami nagsisimba at nagsisindi ng kandila. Sunday is our official family day. Kaya ngayon ay maghapon kaming nasa bahay, nagkukwentuhan, naglalaro at gumagawa ng kung ano-ano. It was like a dream come true. Dahil hanggang ngayon, para pa rin ako nananaginip. Hindi makapaniwalang narito ako kasama sila at masayang bumubuo ng sarili naming pamilya. "Mami!" Summer softly called. Napunta ang atensyon ko sa kanya. Ganoon din si Clint at si Rain na ngayon ay handa nang maglaro ng chess. "Kapag lumabas na si Baby Hunter sa tummy mo, love mo pa rin kami?" Natigilan ako. Napatulala ako sa inosente niyang mga mata na halatang naghihintay sa sagot ko. Malaanghel ang kanyang muka, ngunit dahil sa pagkunot ng kanyang noo, ay makikita mong may pagkabahala siyang nararamdaman. Sumulyap ako kay Clint at nakitang nakatingin siya ng mataman sa anak. Siguro ay nagulat din siya sa tanong ni Summer. Bumaling akong muli kay Summer at ngumiti. I reached for her cheeks and pinched it lightly. "Siyempre naman," nangingiti kong sagot. "Hunter will be part of our family soon. And Mommy will still love you and Rain the same. Walang magbabago, Summer. Mamahalin ko pa rin kayo dahil kayo ang unang baby ko. At baby ko pa rin kayo hanggang sa maging baby natin si Hunter. I will still love you, Summer, and nothing could ever change it. Mamahalin kayo ni Mommy at hindi yun magbabago." Unti-unting umangat ang sulok ng kanyang mga labi at bumalik ang sigla sa kanyang mga mata. Sinulyapan ko si Ray na ngayon ay nakatingin sa akin at nang magtagpo ang tingin naming dalawa ay may maliit na ngiti sa sulok ng kanyang labi. May pangunawa sa mga mata niya na siyang nagpagaan sa loob ko. Ibinaling ko ang tingin kay Clint at nakitang sa akin na pala siya nakatingin. He mouthed, "I love you." Ngumiti ako sa kanya. Mahal na mahal ko rin siya.
Mahal na mahal ko sila. I won't ask for more. I'm already blessed with the things I need and I want for my life. Summer, Rain and Clint, they are my strength as well as my weaknesses. My source of happiness and my bittersweet kind of pain. They are my lifeline. They are my everything. And with God above us, guiding us, I'll never be afraid of anything. Hanggat nabubuhay ako, ipinapangako kong iingatan at poprotektahan ko ang pamilyang to. I will love them and the gift inside my womb. They will always be my home, my family and my love. They will always be that special piece in my life that completes me. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Rafaela at Clint. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli ay magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.